Gratia plena. Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating palatuntunan. Apologetica, 13 taon na po tayo on air sa Radio Veritas. At siyempre, kasama niyo po, Brother Marco Evangelista, si Tatang Larry Lamco Malyari, hindi ho natin kasama dahil sa ECQ, si Frater Louis Peña Hermosa, Professor Jose Santos Jr., si Marlon Asuelo, si Brother Melchor the Debater Manalili, at si President J. Yumang. Sabi ni Sister Nena Despillones ng Maryland, USA, Team Maria versus ang Jablong Dragon. Happy Mother's Day po, Sister Bobilina Silva ng Project 7. Justin Carlo watching us, siyempre from Quiapo, si Reverend Father Leo Ignacio. Okay. Hello po, salamat sa pakikinig kay Brother Mario Santamaria, kay Joelina Josevilla, Albert Gales, at kay Brother Mel Garcia. Huwag mo kalimutan si Brother Kaiser Repe Tadipa ng Saudi Arabia. Brother J. Beril Jeronimo, Susan Paro, mga nanonood sa atin, Maripanga, Justin Alfonso Manalo, at siyempre si Kuya Maximiliano Adriano, dyan po sa Malolos, Bulacan, nanonood sa atin, at ang dalubasang historian ng Las Piñas, si Honorable James Lasara. Happy birthday, Brother James, ha? Happy birthday. At magpapalitsyon daw ng litsong baboy at baka after ECQ ni Papang, si Governor Chavit Singson. Malakas to kay Father, kay Governor Chavit Singson. Hello din po kay Sister Karen Beltran na nakikinig ngayon. Opo. At siyempre si Mother. Yes, opo, sa akin. Mother Daddy, Lucy. At kaya Daddy George. George ba? Tama, no? Okay. So, si Sister Mother Lucy Beltran. Ginger, sa kanyang kapatid. Si Ginger. Okay. Okay. Ito po, dalawang part yung ating programa ngayong linggo. Una, yung dedication natin, yung ating tribute sa mga nanay, kung saan kumanta po ako. Pasensya na po kayo, hindi naman ako talaga singer, pero talagang gusto ko lang i-express. Kasi yung mga nanay na nariyan pa, mahalin natin, yakapin natin. Yung mga wala na, ipagdasal natin eternal rest to them. Oy, bago ko makalimutan, hindi ka nagpapasalamat. Yung huling natin programa, parang pinalabas uli, chinap-chap. May mga may mga listener tayo from ang dating daan, no? Sabi nga ng grupo ni Father Darwin Gitgano, ang daming dada. Kasi po, ilang buwan na po, actually nag-start yung hamunan dito sa programa natin. Hinamon natin si Eliseo Soriano na makipagdebate sa atin dun sa medium na alam niya, yung parang conference, video conference. Halos 3 buwan na, magta-3 buwan, no? 2 buwan na halos kalahati. Wala naman nung response. Pangalawa, sumunod na humamon, ito nga si Father Darwin Gitgano, actually, dahil sa pagmamagaling din ni Eliseo Soriano, na handa siyang makipag-usap kay Father Darwin. Unfortunately, lahat po nung programa ni Father Darwin sa YouTube, yung tinatawag nating punto por punto, silang dalawa ni Brother Wendell Talibong. Winawalang niya po ng mga alipores ng mga kampon ni Eli Soriano, kasi lahat ng video ng punto por punto ni Father Darwin at ni Brother Wendell Talibong, yan po ay kanilang dinidelete, no? Meron siyempre kumpleto ng makinarya yan meron yung television network Ngayon may ebidensya si Brother Wendell Talibong na talagang mga kaanib ng dating daan yung nag-delete ng kanilang mga video sa Facebook. Kaya inuulit na lang nilang i-upload kasi nawala ho yung mga original At hanggang sa ngayon, no, hindi pa humaharap ito pong si Eliseo Soriano para po magkaroon ng video conference debate kay Father Darwin Gitgano at sa Team Ave Maria o Team Maria. Pangalawa, meron pang umepal, yung pong si Mel, no? Hindi Mel Garcia, ibang pangalan. Mel, ano bang Mel nun? Masyadong hindi ba si Magdaraog? Magdaraog, nagmagaling Tinawagan si Father Darwin, nagkataon na nung tinawagan si Father Darwin, may prosesyon. Sabi ba naman ng mga tagasunod, mga alipores, mga kampo ni Eli, sinungaling daw si Father Darwin na merong prosesyon, ECQ. Nakalimutan nila, pwede naman nung magprosesyon, sakay si Father Darwin ng isang pick-up at inilibot po yung monstrance, no? Yung Eucharist. Prosesyon na po ang tawag doon. Hindi ho umiwas si Father Darwin. Eto ngayon, sabi ni Mel,
tatawagan niya ng tatawagan si Father Darwin para magkaalaman. Natapos po yung buong sanlinggong singkad, yung worldwide Bible study Very wild nila. talaga, very wild. Wala hong Mel Magdaraog na tumawag kay Father Darwin. At wala ring Eli Soriano na nagbigay ng daan para humaka-encounter niya si Father Darwin Gitgano. At ito ay palatandaan na nararatel na ang mga kampon. Actually, pati kami ni Tatang, yung video namin last week, sabi ko, ang mga Katoliko, pagdating sa buhay ng mga artista, magaling. Pagdating sa buhay ng mga santo, nga. Abay, pinost ba naman daw? Sinabi ko, ang mga Katoliko daw tanga. Abay, nagkamaliw kayo, chinap-chap nyo yung video. Ang sinasabi namin dito na mga Katolikong tanga, hindi yung Catholic in present. Yung mga mga tanga yan. Nagsama-sama na sa inyo. Bakit tanga? Isipin nyo, pagka nagdeklara sila, ako dating Katoliko, sumamba ako sa Ribulto, di tanga. Wala namang nagturo na sambay ng Ribulto. Kahit sa anumang turo ng simbahan, walang nagsasabing sambay ng Ribulto. Tapos ngayon, magkiklaim ka, magbibigay ka ng testimony. Ako po, dating Katoliko, sumasamba po ako sa Ribulto. Tanga ka nga. Tanga ka, ikaw yung tanga, hindi yung mga present na Catholic. Yung mga umalis. Sinapchap nyo. So, ibig sabihin, kayo mga mandaraya, 1:8:44, mga mga anak kayo ng Diablo, sapagkat ang inyong ama ay si Satanas, nasaksakan ng sinungaling. Alam mo, Brother Marco, pinapaniwala ni Eli yung kanyang mga alipores na siya takot sa kanya makipagdebate ang ibang sekta. Lalo na mga pare. Pero ang totoo po, mahusay umiwas si Eli Soriano. Hindi lang halata. Uulitin namin, kung totoong marunong at magaling si Eliseo Soriano, eto sanggain niya itong aming pag-uusapan ngayon tungkol sa tawag namin sa kanya bilang isang fugitive. Ano ba yung fugitive sa Tagalog? Pugante. Ano pa yung ibig sa paglalarawan? Yun, nagtatago sa batas. Fugitive from law, from justice rather. Sa lahat po ng mga alipores, mga kampon, huwag niyong gagamiting tagasunod o kaya alagad. Kasi yan ay positive sa mga connotation. Banal yan Ang tawag po sa kanila, mga kampon, mga alipores. Sa pasimula pa lamang po ng pagtatayo ni Eliseo Fernando Soriano, yan ang full name niya lagyan natin ng nickname na Bes. Bad Eli Soriano. Ay, Bad ba? Brother pala. Brad. Akala ko Brad Brad, pasensya ka na, Brad. Okay lang, Bad. Sa pasimula pa lamang po ng pagtatayo ni Eliseo Soriano ng kanyang sariling grupo, sariling sekta, nababalot na po ito ng mga kaguluhan at mga kasong legal. Kasong legal. At hanggang sa kasalukuyan at present time, ay dala-dala pa rin po ng grupo ni Eliseo Soriano ang kaguluhang ito na parang isang sumpa na hindi maiwasan. Okay, ano yung kwento? Okay, nang pasimula po ng programang Tamang Daan. Tamang Daan ba? Dating daan. Dating daan yan. Dating daan. Yung programang Dating Daan noong June 11, 2001 sa SBN Channel 21, nasundan po ito ng UNTV Channel 37. Dito po nagsimula na ginawa ni Eliseo Soriano yung pag-atake sa Iglesia Katolika at sa Iglesia ni Cristo 1914. So dalawang simbahan agad ang inatake niya. Ito po yan. Isang tunay at isang peke. Yan. Alam po ninyo mga kapanalig, bago pa ang iba't ibang kasong naisampa sa korte laban kay Bes, una na nga, tungkol sa mga pangalan ng sekta niya, ay may nauna ng reklamo laban sa kanyang TV program na ang Dating Daan. At ang reklamo ito, Brother Marco, ay isinampa sa MTCRB. Ito yung nagre-regulate sa broadcasting industry. Sa reklamong nabanggit, partikular ang episode noong August 10, 2004 ng TV program na Dating Daan, nagreklamo ang Iglesia ni Cristo laban kay Soriano na di umano ay gumamit ng malalaswang salita laban kay Michael Sandoval na ministro ng Iglesia ni Cristo. Dahil sa reklamong ito, nasuspindi po yung kanilang programa ng 20 araw. At yung 20 araw na extend yun
ng hanggang 3 buwan. So sa umpisa pa lang talagang problema na ang kinalalagyan ni Eli Soriano. Yan. Actually, bukod dyan kay Ginoong Sandoval, Opo, Michael. Sandoval ng Iglesia ni Cristo, nasuspindi ang programa niya. 3 buwan yun. 3 buwan, dating daan. Nagkaroon po ng panibagong suspension. Ang dating daan. Ang dating daan, di ba? Okay. At yan po ay dumaan kay Binibining Maria Consolisa Laguardia, yung chairperson. Oo, sa NTFCD. At ito po ay may tinatawag tayong General Registry number 1644785, March 15, 2010, kung saan po sa NBank dinesisyonan ng Supreme Court yung pagsususpindi diyan po sa programa ni Eliseo Soriano. At bukod sa suspension, nagkaroon pa siya ng kasong libel. Yeah. Nagkaroon siya ng kasong libel laban naman kay Jesus Miracle Crusade preacher Wildy Almelda na tinawag niya, hindi ko nababanggitin on air, no? Pero demonyo, mga bulaang propeta, at nangyari po yan noong June 31, 1998. At dito po nakaharap ng kasong kriminal si Eliseo Soriano sa Regional Trial Court ng Iriga City. At ito po ay binagsakan ng hatol na guilty. No? Nagkaroon po siya ng kasong guilty sa criminal case number IR-5273 laban kay Almeda. At hinatulan siya noon pong June 8, 2012. No? Pagkatapos inapilan niya yan sa Court of Appeal, sa Appellate Court. Pero same, natalo rin po siya doon sa kasong yan ng libel. So, yan po yung mga kasong kriminal na kinaharap ni Eliseo Soriano. Karamihan, o yung dalawang binanggit natin, halos libel. Libel, hindi halos. No? At nagkaroon pa nga ng suspension doon sa kanyang programa. Magbabalik po tayo. Diretso na. Pasok ko lang itong February 11. Hanggang dyan lang yan. Sige. Dire-diretso na yan. Ayan na, hanggang dyan na lang yan. Ayan na yan. Okay. Si Brother Edelito Otida ng Mandaluyong. Mabuhay ka, Brother Lito. Dalia Lazaro. Aba, bumawi. Dalia Lazaro, yung gapan. Ano yan? Close ni Cloudy? Ano yan? Pamangkin. Pamangkin. Dancil Lander Ventura, watching us. Nakakaingit si Tatang Larry Lamco, bakit parang lalong bumabata, sabi ni Brother James. Ayun, no? Maripanga, mabuhay ka. Chito Soliben, Christian Apostol, Pides, Marie Morris Pabra, Drin Parangan Valdez, Ray Limtan, Susan Paro Hinautan, Happy Mother's Day po, God bless sa inyo. J. Beryl Jeronimo, watching from Culaba, Biliran. John Benedict Cruz. Dennis Martin, yun na ang hinihintay ko. Ano kaya? Yung kaso bang kriminal ni Eli? Diodalin, Gail Andian, hello watching from Hong Kong. Diodilan, Gail Andian, mabuhay ka, ingat kayo dyan sa Hong Kong. Alessandro Victoria, mabuhay po kayo. Sister Vilma Cuejuha Mendoza Dabu, watching us. Jessica Tap, mabuhay ka, Brother Jesse. Sabi ni Luigi Martin Cruz Trinidad, ang programa niyo po ang pinaka-paborito ko sa Radio Veritas. Napakaraming matututunan laban sa mga ire. God bless po sa inyo. God bless din. Rining Salangsang, Happy Mother's Day sa lahat ng nanay. Brother Joel Tan, Happy Mother's Day po sa inyong wife at syempre sa inyong mother. Sabi ni Brother Drin Parangan Valdez, bakit di kaya bumabati ng Mother's Day ang mga iglot? From Umboy Abukay, no? Team Apoletica, mabuhay po kayo. Dennis Martin. Fiesta sa karangalan ng mahal na Santa Cruz, Barangay Umboy. Delia Callejas Ponce, Happy Mother's Day po kay Deborah Alvaro Callejas ng San Diego, California.
Ave Maria! Gracia plena. Nasa huling bahagi na po tayo. Yung second part po natin is about sa pagiging fugitive ni Eliseo F. Soriano. Bakit namin tinatawag siyang fugitive? No? Unang-una, sinabi na natin yung magulong pangyayari sa grupo ni Eliseo Soriano. Nakatanggap siya ng suspension, nagkaroon siya ng kasong libel, Sa mga pangalan ng at sekta. mga iba pang mga kinakaharap niyang problema. At hindi pa po dito natatapos yung magulong mundo ni Eli Soriano. Parang pelikula. Ang magulong mundo ni Bes. Dahil meron pong isang mabigat na kaso ang kanyang kinaharap. Nagsampa po ng kasong rape noong October 2005. Siguro magandang babae yan. Yung nagsampang yan. Kasi rape Gusto mong malaman ang pangalan nung nag-file ng kasong rape? Ni-rape siya? Kasi ang thinking natin, pag rape, magandang babae, Brother Marco. Oo, siyempre, di ba? Sino ba itong magandang babaeng to? Ang pangalan po niya, yung nag-file ng kasong rape kay Eli Soriano, ni-rape siya. Ang pangalan po ay si Daniel Beridiano. Ha? Akala mo babae? Lalaki, mga kapanalig. Lalaki po ang nag-file ng kaso kay Eliseo Soriano ng dating daan ng kasong rape sa Pampanga Regional Trial Court. Bigyan mo ng kwento yung mga tagpo, yung mga buwan. Alam po ninyo, hanggang ngayon, ang laging sinasabi ng mga alipores ni Eli Soriano, tapos na ang kasong ito. Bakit? Sapagkat ito ay na-dismiss na raw noong January 2006. Totoo po yun. Totoo na na-dismiss. Pero hindi po doon natapos ang kaso. Bakit? Sapagkat ang nasabing kaso po ay ni-review, sinaayos ng Department of Justice, pinare-open sa pamamagitan po ni Secretary Raul Gonzales. Matapos ang nasabing pagre-review, ito po ay ni-refile, muling isinampa. Yan. So, mga kapanalig, ito ngayon ang nagiging punto natin. Ang laging sinasabi ng mga alipores ni Bes, hindi fugitive si Bes, Brother Marco. Bakit? Dahil hindi pa naman daw convicted si Bes sa kasong rape. Kaya, ang tanong natin, kailangan bang makumbik muna ang isang taong nagtatago bago tawaging fugitive? Yan. Mas mainam siguro basahin natin yung bahagi ng isang desisyon ng Supreme Court en banc. Pag sinabing en banc, Tatang, hindi yan isang judge lang o justice. Pag sinabing en banc, composition ng mga justices ng kataas-taasang hukuman. Okay, ganito po yung isang part ng decision ng Supreme Court. Sa kasong Eduardo T. Rodriguez versus Commission on Election, Bienvenido O. Marquez Jr. na may petsang July 24, 1996 at may GR, ang ibig sabihin ng GR, General Registry number 120099. Ito po yung patunay na pwedeng tawaging fugitive ang isang nagtatago sa batas kahit wala pa po siyang conviction. Sabi po ng sinasabi kong en banc decision, fugitive, quote and quote, quote and unquote, fugitive from justice includes not only those who plea after conviction to avoid punishment, but likewise those who are after being charged plea to avoid prosecution. Yun. Alam niyo mga kapanalig, sa aspetong legal, kung ang pagbabatayan po natin ang desisyon ng korte, inubo ako. Oo, maliwanag po na si Bes ay fugitive from justice o puganti sa batas, pinaghahanap. Dahil si Bes po nagtatago hindi dahil para umiwas sa parusa o sa conviction. Siya po, tandaan natin, ay na-indict o sinampahan ng kasong rape. Doon pa lang sa pagsampa ng kasong rape, kapag ikaw ay nagtago na para umiwas hindi doon sa hatol, kundi doon sa tinatawag na prosecution o pag-uusig. No? Pagdinig sa kaso, ikaw po ay itinuturing na ng batas na fugitive. Yan. Actually, paano naging fugitive si Eliseo Soriano? Noon pong November 2006, naglabas po ng warrant of arrest laban kay Eli Soriano mula sa Regional Trial Court ng Macabebe, Pampanga. No? Yan po ay 3rd Judicial Region, Branch 54. At ito po ay nasa ilalim ni Judge Lucina Dayaon. Yan. Meron pong standing warrant of arrest laban kay Eliseo Soriano. Bakit
hindi siya hinuhuli. Kahit siya po ay nakalantad sa telebisyon at alam na alam naman ng publiko na siya ay nasa Brazil. O Tang, bakit? Bakit hindi siya nahuhuli? May warrant of arrest, nakalantad siya, nasa Brazil, alam nating lahat, Nagbo-broadcast. nasa TV siya, bakit hindi siya nahuhuli o hinuhuli? Napakasimple po ang sagot dyan. Ang totoo po, kahit may red notice, ano ba yung red notice? No? May red notice ang Interpol labang kay Bes na inilabas noong August 2008, hindi po siya maaaring arestuhin sa bansang walang extradition treaty ang Pilipinas. Para sa kaalaman po ng ating mga kapanalig, ang red notice po ay nagbibigay ng pahintulot sa Interpol. Ang ibig sabihin, International Police. Na gamitin ang warrant of arrest para arestuhin ang isang fugitive kahit saang bansa. Na mayroong extradition treaty. Yeah. Ngayon, si Eli, nagbo-broadcast, nakikita natin, alam natin nasa Brazil, hindi po siya pwede International Police or Interpol kahit po naka-red notice, kahit po may warrant of arrest sa Pilipinas kasi po walang extradition treaty ang Pilipinas at ang Brazil. Yan. Kaya nga doon siya tumakbo eh. 'Di ba? Katulad nung nasa Netherlands, yung sa NPA. Season ba yun? Season. Joma. Si Joma. Kaya si Ayan. Joma nasa Netherlands, hindi rin pwedeng hulihin doon dahil wala rin tayong extradition treaty doon nga po sa Netherlands at saka sa Brazil at iba pang mga bansa. Tatandaan po natin, ang warrant of arrest, halimbawa galing Pilipinas, effective po yan kahit saang panig ng mundo doon sa mga bansa na may extradition treaty yung requesting country na katulad ng Pilipinas. Sa Brazil, hindi pwedeng hulihin si Eli Soriano ng Interpol sa Brazil dahil ang Pilipinas walang extradition treaty sa Brazil. Kung halimbawa, si Eli Soriano ay taga Latin America din, Puerto Rico. Ang Puerto Rico at Brazil mayroong tinatawag na extradition treaty. Pwede silang maghulihan. Pwede silang maghulihan. Ayan. Eto, meron pong ididiin lang po namin kasi meron nung nag-react bakit namin tinatawag si Eli na fugitive o pugante, nagtatago sa batas. Meron pong patunay si Eliseo Fernando Soriano ng dating daan ay fugitive from justice hanggang sa kasalukuyan. Meron po kaming kopya ng Supreme Court decision. Ito po'y pinalabas 3rd Division Resolution na may petsang October 1, 2014 sa ilalim ng General Registry number 204839. Yeah. Ano po yung nais nating patunayan dito? Hindi ho tayo umaakusa, hindi ho personal ito. Ayaw ni Father Fran Villegas yan. Kami po ay tumutukoy sapagkat ito ay usaping may kinalaman sa bawat Pilipino kasi prominenteng figura si Eliseo Soriano. At kung kayo po ay makikinig at maniniwala sa kanya, na siya po ay walang kasalanan, bakit hindi po siya bumalik sa ating bansa at harapin niya ang mga kinakaharap niyang kaso dito? Sa katunayan po, nito lamang February 11, 2020, ngayong taon na to, ang kanya pong abogado ay nag-submit ng supplement to petition to review. Isang motion po para ibasura yung mga naunang usapin. Pero nakalulungkot po na ang mga hakbanging ito ni Eliseo Soriano ay walang saysay. Bakit? Sapagkat kung titingnan natin yung history ng kanyang kasong rape, ng kasong rape kay Daniel, hindi rason Daniel Verdiano. Si Eliseo Soriano po, bago pa dumating yung arraignment o yung pagbasa ng sakdal laban sa kanya na ni-review ni DOJ Secretary Raul Gonzales, binaligtad yung unang desisyon ng piskalya, abay 2005 wala na po si Eliseo Soriano sa Pilipinas. December 14, 2005 sa record po ng Bureau of Immigration tumakbo na po si Eli. Yung kanya pong arraignment gagawin dapat ng June 2, 2009. Pero bago dumating yung June 2, 2009, December 14, 2005, hanggang ngayon ay hindi na po bumalik si Eliseo Soriano sa Pilipinas. Tumakas na po siya, kaya't maliwanag na kanselado na yung kanyang ibinigay na piyansa. Wala na pong saysay yun. At yung kanyang pag-apila sa Court of Appeal, ibinasura din po yun. Kaya po siya idinideklarang pugante. At ito pong kasong ito,
dumaan sa Regional Trial Court, dumaan po sa Appellate Court, Court of Appeals, at ngayon po ay hawak na ng Supreme Court. Kaya yung sinubmit na supplemental petition to review sa Department of Justice, hindi na po yan uubra kasi hindi po pwedeng isupersede ng DOJ yung kaso na under na ng kataas-taasang hukuman. At sinasabi, pinalalabas ng ibang mga alipores ni Bes, hindi raw pwedeng maging fugitive sapagkat nakapag-bail o nakapag-piyansa si Eli. Hindi pinaliliwanag, no? Kung sino man yung mga legal advisor ni Eli, hindi pinaliliwanag doon sa kanilang mga miyembro na pinawalang bisa na yung bail o yung ano tawag sa Tagalog, piyansa. Piyansa. Bakit? Unang-una, alam po ba ninyo na noong 2008 may isinampang kaso, no? Laban doon sa piyansa ni Eli Soriano, ito po ay fake sapagkat gumamit sila ng fake na certification of detention, kaya sa umpisa pa lang ay walang bisa ang kanyang piyansa. Kaya ang pinangahawakan po natin, yung desisyon, yung notice po ng 3rd Division ng Supreme Court at maliwanag po dito sa GR number 204839, Eliseo Soriano versus People of the Philippines. Ganito po ang sabi, his flight to a foreign country manifest his intention to escape from the jurisdiction of the courts. Tinakasan po ni Eliseo Soriano ang kanyang kaso sa Pilipinas at ang kasong ito ay kasong rape sa isang lalaki. Maging maingat po tayo at iba ang may alam. At least, hindi po tayo madadaya ng mga kasinungalingan, ng mga bulaang tagapagturo at ng mga baluktot na aral. Samahan niyo po uli kami sa susunod na linggo. Kasama po natin si Brother Alex, yung ating technician, at syempre yung ating magiting na PA, si Mr. Kenneth Corbilla. Ako po, si Brother Marco, si Evangelista. Hanggang sa susunod na linggo mga kapanalig, manatili tayong ligtas, manatili sa ating tahanan, pagpalain tayo ng dakilang lumikha. Ito po si Tatang Larry El Malyari. Kami po ay laging nagsasabing, Sumainyo ang katotohanan! Happy Mother's Day! Bye-bye, I love you, pangs!